Shalom, 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 Jerusalem. Eh, May 4, 2024, Saturday. The Catholic Bible readings of today. The first reading of today is taken from the Acts of the Apostle, chapter 16, verses 1 to 10. He reached Derbe and Lystra, where there was a disciple named Timothy, the son of a Jewish woman who was a believer, but his father was a Greek. The brothers in Lystra and Iconium spoke highly of him, and Paul wanted him to come along with him on account of the Jews of that region. Paul had him circumcised, for they all knew that his father was a Greek. As they traveled from city to city, they handed on to the people for observance the decisions reached by the apostles and presbyters in Jerusalem. Day after day, the churches grow stronger in faith and increase in number. They traveled through the Phrygian and Galatian territory because they had been prevented by the Holy Spirit from preaching the message in the province of Asia. When they came to Mysia, they tried to go on into Bithynia, but the Spirit of Jesus did not allow them, so they crossed through Mysia and came down to Troas. During the night, Paul had a vision. A Macedonian stood before him and implored him with these words, "Come over to Macedonia and help us." When he had seen the vision, we sought passage to Macedonia at once, concluding that God had called us to proclaim the good news to them. The word of the Lord. Thanks be to God. The responsorial psalm is taken from the Psalm chapter 100. Shout joyfully to the Lord, all you lands. Worship the Lord with cries of gladness. Come before him with joyful songs. Know that the Lord is God, our Maker, to whom we belong, whose people we are, God's well-tended flock. Enter the temple gates with praise, in courts with thanksgiving. Give thanks to God, bless his name. Good indeed is the Lord, whose love endures forever, whose faithfulness lasts through every age. That is the psalm. Alleluia, alleluia. If then you were raised with Christ, seek what is above, where Christ is seated at the right hand of God. Alleluia, alleluia. The Gospel of the Lord is taken from the Gospel according to St. John chapter 15, verses 18 to 21. Glory to you, O Lord. If the world hates you, realize that it hated me first. If you belong to the world would love its own. But because you do not belong to the world, and I have chosen you out of the world hates you. Remember the word I spoke to you. No slave is greater than his master. If they persecuted me, they will also persecute you. If they keep my word, they will also keep yours. And
They will do all these things to you on account of my name, because they do not know the one who sent me. The gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. So, that is the readings, the Catholic Bible readings of today. So, every day ay may ebanghelyo na binabasa or may binabasa ang Biblia sa buong mundo ng sabay-sabay na pare-pareho ang mga readings na binabasa. Maliban kung katulad sa US ay yung binabasa natin ngayon, bukas pa nila babasahin kasi diba, one day advance tayo. So, around 12 hours advance tayo. So, that is why. Pero, we are reading the same readings throughout the world kahit saan mang lupalop ng mga simbahan ng Catholic churches. Kahit sa liblib man na lugar ay pare-pareho yung mga binabasa natin. So sa first reading makikita natin na kasi di ba makikita natin na unti-unti na pinapakilala ang Espiritu Santo kasi by this coming May, sa third week, kung hindi ako nagkakamali, we will be celebrating the Pentecost Sunday. 50 days after the ascension of our Lord Jesus Christ ay kapiyastahan naman ng pagbaba ng Espiritu Santo. So, makikita natin dito sa Acts chapter 16, verse 1 to 10. Sabi rito, sa verse 6, they traveled through the Phrygian and Galatian territory because they had been prevented by the Holy Spirit from preaching the message in the province of Asia. So makikita natin mga kapatid, kasi may mga sekta o pananampalataya that they denied the Holy Trinity. They are denying the Holy Spirit as God. Pero dito makikita natin na yung Holy Spirit ay they prevented, sabing ganun. So kung ang Espiritu Santo ay kapangyarihan lamang, how can He prevent? Paano siya makapagsalita? Paano siya makapagtuturo? Dapat, and then kung makikita natin sa mga sunod na mga araw, susuguin ang Espiritu Santo ng Ama para sa mga alagad. Sabi ng Panginoon, huwag kayong umalis sa Jerusalem hanggat hindi kayo na pagkakalooban ng kapangyarihan na mula sa Espiritu Santo. So makikita natin ito sa Acts chapter 16 na they prevented or pinigilan sila ng Espiritu Santo na mag-preach ng mensahe doon sa probinsya ng Asia. So, how can the Holy Spirit prevent if He is only a power? He is only a force from God. Diba? So yun yung mga makikita natin unti-unti ay pinapakilala ang Espiritu Santo na isa siyang personalidad, hindi siya power. Kaya nga doon sa Matthew 28, di ba? Kaya nga sa formula ng ating baptism doon sa Matthew 28 sa Great Commission, binanggit doon ng Panginoon na go ye therefore to all nations. Then, sabi doon, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. So, kung ang Espiritu Santo ay kapangyarihan lang, bakit siya i-connect doon sa formula ng baptism natin? So, di ba? So, those are mga theological terms. So, kaya nga ang kinukuha natin medyo yung mga basic lang. Ecclesia supplic. Ayan. Sabi dito sa Matthew 28:19, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. So, yun yung isa sa mga kung kapangyarihan lang, hindi pwede ipantay hindi siya pwede isama sa formula ng baptism kung kapangyarihan lang, kung force lang. In the name na sa pangalan. Hindi rin naman pwede na sa mga pangalan. No? So kasi we believe in one God, in three divine person. The Father, the Son, and the Holy Spirit. So makikita natin hindi plural. In the names. Hindi rin sinabi na in the names of the Father, the Son, and the Holy Spirit. So in the name sa pangalan ng Ama,
ng Anak ng Espiritu Santo. So yan. And then ang Ebanghelyo ay tuloy-tuloy na coming pa rin sa John chapter 15 na sa John 15 pa rin kinuha na dito sa unang bahagi nito na yun nga ang sabi ng Panginoon na siyang puno ng He is the vine and we are the branches. Pero dito sa Gospel ngayon is John chapter 15 verses 18 to 21, sabi rito, ulitin natin, if the world hates you, realize that it hated me first. If you belong to the world would love its own. But because you do not belong to the world, and I have chosen you out of the world hates you. So, isang palatandaan kung you are truly connected to the Lord, nakakonect ka sa Panginoon, kung totoong tunay nakakonect ka sa Panginoon, ang sanlibutang ito, or ang mga taong umiibig sa sanlibutan o ang mga taong nasa sanlibutan, yung mga taong nasa sanlibutan, yaong mga taong hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos at namumuhay ng salungat sa kalooban ng Diyos ay kamumuhian ka. Kamumuhian ka. Bakit? Meron yan dun sa ang pagkaalala ko, meron yan sa wisdom, sa aklat ng wisdom. Balikan natin sa aklat ng wisdom. Bakit kaya? Kasi ito sa wisdom or karunungan chapter 2. Basahin natin, balikan natin sa aklat ng wisdom. Mga kapatid, open your Bible in the book of wisdom or karunungan. In the book of wisdom, chapter 2. Sa Tagalog, hanapin natin. Basahin natin dito. Bakit kaya? Bakit tayo kapuputan ng sanlibutan? Maaring ito ang isang sa rason. Chapter 2. Kasi sabi dito sa karunungan chapter 2. Ang walang kabuluhang pangatwiran ng masama ay ganito, maikli at maalungkot ang buhay, wika nila sa sarili, at wala ng lunas pagdating sa wakas ng buhay ng tao. Wala na ring patay na nakababalik mula sa libingan. Pagkakataon lamang ang pagkasilang sa atin. Pagkatapos tayo papanaw na parang di isinilang. Ang hininga natin ay tulad lamang ng usok at ang isipay parang tilamsik na mula sa pintig ng puso. Pagtigil ng pintig na iyon, ang ating katawang lupa ay babalik sa alabok at maglalaho ang ating espiritu. So ito walang kabuluhang pangatwiran na masama ito. Sa kalaunan, malilimot na ang ating pangalan, pati ang ating mga nagawa, mawawala ang buhay natin parang balumbon ng mga ulap, matutunaw na parang hamog sa init ng araw. Ang buhay natin ay lumilipas parang anino. Ang araw ng pagkamatay ay hindi maiwasan, nakatakda na yun at wala nang makakapagbago. Sabi pa rin nila, kaya nga magpakasawa tayo sa lahat ng bagay, gaya ng ginawa natin noong tayo ay bata pa. At magpakasawa tayo sa kagandahan ng sangnilikha. Okay. Magpakasawa tayo sa mamahaling alak at pabango, at huwag palampasin isang bulaklak sa panahon ng tagsibol. Pitasin natin ang mga rosas bago ito malanta, at iksuksok sa ating buhok habang sariwa pa ito at mabango. Magsama-sama tayo sa ating pagdiriwang, mag-iwan tayo ng bakas ng kasaysayan sa lahat ng dako, sapagkat ito ang ating buhay, ito'y ating karapatan. So ito yung mga kaisipan ng mga tao masasama at mga makasanlibutan.
Sabi dito sa verse 10, apihin natin ang mga hirap kahit na sila ay matuwid. Pahirapan natin ang mga biyuda. Huwag nating igalang maging ang matatanda. So, kung walang Diyos na kinikilala, ito yung magiging mindset nila. Kasi wala naman silang wala namang accountability, wala namang repercussion after this life, di ba? So, why are you afraid? Ang pairalin nating batas ay ang ating lakas sapagkat wala tayong mapapala sa pagiging mahina. Yan. Tambangan natin ang mga taong matuwid sapagkat hadlang sila sa ating mga balak. Yan, ito ang kasunod. Kung bakit the world hates us. Kasi ito, ipinamumukha nila sa atin ang pagsuway sa kautusan. At sinasabing tayo nagkakasala laban sa ating kaugalian. Ipinagmamalaki nilang nakikilala nila ang Diyos at sinasabing sila ay mga anak ng Panginoon. Sila ang nagbibigay sa atin ng mga problema. Yan. Makita lamang natin sila ay balisa na tayo sapagkat kaiba ang kanilang gawain at pamumuhay. So because we, the believers of the Lord Jesus Christ, we Christians, we followers of the Lord, is kakaiba dapat yung buhay natin. Hindi tayo sumasang-ayon sa takbo ng sanlibutan katulad nung ninarrate dito sa chapter 2 na kaisipan ng mga masasama. Kaya nga ang sabi ni St. Paul sa Romans chapter 12 verse 1 to 2, kung mabasahin natin dito sa English, ay ito yung sinasabi niya na tayo na mga mananampalataya, na tayo na tagasunod ng Panginoong Kristo. Of course, in general term, tayo na mga Katoliko, sabi rito, I urge you therefore, brothers, by the mercies of God, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God, your spiritual worship. Do not conform, sabi dito, yourself to this age, but be transformed by the renewal of your mind, that you may discern what is the will of God, what is good and pleasing and perfect. Sa ibang translation, nakasabi ng do not conform to the pattern of this world. Sa Romans 12 verse 2, do not conform to the pattern of this world any longer, but be transformed by the renewal of your mind. So yan yung sinasabi dito sa karunungan, sa Wisdom chapter 2 verses 15. Makita lang natin sila, balisa na tayo sapagkat kaiba ang kanilang gawain at pamuhay. Ang palagay nila sa atin mababang-mababa. Hindi naman natin sinasabi ng ganun. At nandidiri sila sa ating gawain. Of course, hindi natin iniisip yun sa mga hindi sumasampalataya. Sila lang nag-iisip noon. Nandidiri sila sa ating gawain. We hate sin, but we love the sinner. Yun yung mentality natin. Kaya nga pinagpipray natin ang sa Divine Mercy Prayer, di ba? Oh, Holy God, Holy Mighty One, have mercy on us and of the whole world. Hindi natin sila, ang makasalanan ay iniibig natin, pero ang kinamumuhian lamang natin ay ang kasalanan. Dito. Tingnan natin kung ang sinasabi nila at nandidiri sila sa ating gawain. Sinasabi nilang kaligayahan ang wakas ng matuwid at pinamagmamalagaling na sila'y anak ng Diyos. Tingnan natin kung ang sinasabi nila ay magkakatotoo, kung ano ang mangyayari sa kanila pagkamatay nila. Kung ang mga matuwid ay anak nga ng Diyos, sila ay tutulungan niya at ililigtas sa mga kaaway. Subukin natin silang kutyain at pahirapan upang malaman natin kung hanggang saan ang kanilang kabutihang loob at kung hanggang kailan sila makatatagal. Subukin natin ilagay sila sa bingit ng kamatayan dahil ang sabi nila ay ingatan sila ng Diyos. Iyon ang pangatwiran ng mga masasama. So ito yung ninarrate sa mga ngaral chapter 2 is pangatwiran ng masama. Ang mga ngaral, wisdom, karunungan. Ngunit sila ay nagkakamali sapagkat binubulag sila ng kanilang kasamaan. So these people who are hating us because of our lifestyle, na ang lifestyle natin ay kakaiba sa kanila, ito yung sinasabi ngayon sa John chapter 15 na kinamumuhian tayo ng sanlibutan. Hindi nila nabatid sapagkat sabi dito, yun yung verses 1 hanggang 20, yun yung mga pangangatwiran ng masama.
sapagkat binubulag sila ng kanilang kasamaan, hindi nila nabatid ang lihim na panukala ng Diyos. Hindi sila umaasa sa gantimpala ng kabanalan, hindi naisip ang magandang wakas na malinis sa pamumuhay, sapagkat ang tao'y hindi nilikha ng Diyos para mamatay, kundi upang maging larawan niyang buhay. Ngunit dahil sa pakalat ng Diablo, nakapasok ang kamatayan, at ito ang kahinatnan ng mga napailalim sa Kanya. So you see, that is why, dito sa John chapter 15, verses 18 to 21, that the world hate us. So if we truly live in accordance to the will of God, makikita natin na marami tayong makakalaban. Or maliban, baka kung marami ka nakakalaban, ay talagang masama yung ugali mo. Pero yung reason, dito nila-narrate dito sa pinahayag dito sa mga ngaral sa Karunungan chapter 2. Kaya sila nagagalit sa atin. It's because different yung lifestyle natin. We are not going in the flow. Kasi ang sinasabi dun sa Romans chapter 12, sabi ni St. Paul, do not transform to the pattern of this world, but be transformed by the renewal of your mind. So yun yung dapat natin na mga gawi, mga kapatid. Though itong mga tao na ito, katulad nung nilarate sa mga wisdom, Karunungan chapter 2, is they think we are hating them. We are not hating them. We are loving them. We hate the sin, but we are loving the sinners and praying for them. Kasi hindi naman katulad ng mentality dito na sinasabi na parang let us enjoy for tomorrow we will die. Wala namang mangyayari pagkatapos. Which is not true. Sapagkat ito'y pinapatunayan ng Panginoong Jesucristo sa kanyang muling pagkabuhay na pagkatapos sa buhay dito ay meron tayong haraping buhay, ang buhay na walang hanggan. Kaya nga ang banal na kasulatan pinipilit sirain or yurakan ng mga hindi sumasampalataya para dinidisprove. Yet, kapag patuloy na dinidisprove ang kung ano nakasulat sa banal na kasulatan, ay patuloy itong nagniningning at napapatunayan na ito'y totoo at hindi ito katang-isip lamang. Kaya nga, noong simula, nung nailimbag ng banal na kasulatan, until now, ito yung pinaka-book seller sa buong kapanahunan. Tuwing babasahin mo siya is, they are new every morning. Kahit ilang beses mo na siyang binasa. Kahit mabasa mo pa yung buong Biblia, then babasahin mo ulit, until even puputi na yung buhok mo, ay may panibagong kapahayagan kang makikita. Hindi ka mabuboard, hindi ka magsasawa, katulad ng ibang mga aklat. Siguro, pag mabasa mo ng ibang mga aklat, ay memorize mo. Parang wala lang, pero ang Biblia ay iba. Yan. Sabi dito, at isa rin sa palatandaan, baka kaya hindi ka walang sa John chapter 15, kaya maaaring isa rin sa magiging palatandaan balang araw, malalaman mo na ikaw ay hindi na sumasang-ayon sa sanlibutan kapag ang sanlibutan ay sinasalungat ka na. Pero kung hindi ka sinasalungat, baka nakatransform ka kasi sa kung ano yung pamumuhay ng mga nasa sanlibutan. Of course, hindi rin natin sinasabi na itong mga tao na ito ay hindi maliligtas. Because God's mercy is abundant. Maaari niyang gawin ang nais niya. Diba? So, pwede silang i-convert ng Panginoon even at their last breath. Diba? Maging yung founder ng yung may-ari ng Apple, Steve Jobs. Nakikita mo yung mga statement niya nung na siya, sa deathbed na siya. May mga changes na doon sa mga statement niya.
So, hindi naman tayo nabuhay para pag namatay tayo ay pagkatapos ay kakainin lang tayo ng then after that ay wala na. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10 na pagkatapos ng kamatayan ay ang paghukom. Harap tayo sa hukuman ni Kristo. Sinasabi dun, maging sa lumang tipan pa lang, di ba? Dun sa mga ngaral chapter 12 verse 7, sabi niya, remember Him. Alalahanin mo siya bago manumbalik ang iyong katawang lupa sa lupa at ang iyong espiritu ay magbalik sa nagbigay nito. So you see? So dito sa John chapter 15 verse 18, pinapaalalahanan tayo ng Panginoon, kaya kung titingnan natin sa kasalukuyan, sa US, the most hated religion is the Catholic Church. Bakit? Alam mo ba na marami na pong mga pari doon ang nakukulong? Bakit? Beri mo, nagpipreach sila doon sa yung bago nag-shutdown ang mga abortion clinic doon sa Amerika ay nagpipreach sila at lagi nagpipray doon sa palibot ng mga abortion mill. Yung Planned Parenthood. At sila ay hinuhuli, kinukulong because of their paninindigan. Sila ang Catholic Church ang nagsasalita laban kung ano ang katiwalian. Kung titingnan nyo, di ba, ano ba yung pinaka-religion na most hated religion sa buong mundo, yung Christian religion? The Catholic Church. Kasi hindi tayo sumasang-ayon sa takbo ng sanlibutan. Di ba? Nakakalungkot nga, even our mga separated brethren, many of them maging sa US, maging dito sa atin. Di ba? Okay sa kanila yung abortion kasi wala naman verbatim na bawal ang abortion sa Biblia. Okay sa kanila mga contraception, ang Catholic Church, hindi. Okay sa kanilang same-sex union, sa atin hindi. Though dito sa Pilipinas ay merong mga picture na nagpapakita na nagkasal yung pare ng the same sex. Pero yun ay illegal kasi wala pa naman legal dito na bakit hindi yun pinuhuli ng pulis or ng gobyerno. Kasi wala pa naman tayo sa batas natin, hindi pa allowed yung same-sex union. So ang nagkasal ay parang pare kasi ang basement niya pare. Pero ang pare natin kapag magkasal is ang istola is puti. Yung kanila is pula. Kasi siguro yung reason nila is pula is love, ganun. So ang istola nila is pula. Actually yun, community churches of the Philippines, CCG yun, yung pastor na yun. Marami na po. Many of them, mga separated brethren natin, okay na sa kanila yung magkasal ng same-sex union, yung same-sex marriage. Sa atin, hindi tayo dun. Mga contraception, bawal. Though just recently, is sinasabi ni Pope Francis na kapag ang same-sex couple maghingi ng blessings, sige, i-bless nyo. Pero hindi yun kasal. Sa matrimony natin, wala tayong inalaw o wala tayong binago na doktrina si Pope Francis na ikakasal na yung babae at mga lalaki. Kapag may lalapit na maghingi ng blessing, kahit same-sex couple sila, is hindi sila i-deprive sa hinihingi nila na prayer. A blessing. Parang anak mo. Halimbawa, mga anak mo, hindi naman lahat ng anak mo is mabait. Pero kapag mag-bless yung anak mo na kahit sa tingin mo, alam mo na kung ano yung gawain, ano yung pamumuhay ng anak mo, yet you are not preventing yourself to give a blessing to him. Kasi na through that gesture, sa gesture na yan na ginagawa ng simbahan, ay maybe the Lord will touch them na despite of their sinfulness, ay tinatanggap pa rin sila ng simbahan as who they are as a human being. We hate the sin, but we love the sinner. Yun naman ang kalooban ng Diyos kasi ang kalooban ng Diyos, ang lahat ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Yun yung nais ng Panginoon.
O, di ba? So, sa 1 Timothy chapter 2, verse 3 and 4. Excuse me. Dito sa 1 Timothy chapter 2, verses 3 and 4, ang sabi dito, basahin niyo po sa Biblia niyo, 1 Timothy, unang sulat ni San Pablo sa mga taga kay Timoteo, 1 Timothy chapter 2, verses 3 and 4. Sabi rito, kita nyo na? Okay. Sabi niya, this is good. Verse 3, this is good and pleasing to God our Savior, who wills everyone to be saved and to come to the knowledge of the truth. So, kalooban ng Diyos, yung gesture na yun, sorry, na pagbibless sa kanila, yung mga same-sex couple, hindi yung pagkakasala, is yung gesture na yun na ma-realize nila, wow, despite of our sinfulness, this church is still accepting us as we are, as a human being, created in the image and likeness of the Lord, of God. Dito sa Romans chapter 2, verse 4, di ba? Na yung mga gesture na yan ng simbahan, na despite of their sinfulness, ay pinagpipray pa rin sila. Ano sabi dito sa Romans chapter 2, verse 4, or do you hold this priceless kindness, forbearance, and patience in low esteem, unaware that the kindness of God would lead you to repentance? So yung kindness ng simbahan na ipinapakita sa mga makasalanan, yun yung maglilid sa kanila into conversion, into repentance. Ngayon, kung nagkakasala na nga sila, tapos itinatakwil mo pa, tinataboy mo pa, ay lalong magiging sasama ang loob doon, magiging matigas ang puso, at totally tinatakwil na nila tayo. Huwag na tayo lumapit sa kanila. You see, yun yung simbahan. So, kaya hated ang simbahan because we are standing against doon sa mga bagay na hindi kalooban ng Diyos. Yet of course, ang patuloy na stand ng simbahan na yung mga taong kumakalaban sa atin dahilan sa hindi tayo sumasang-ayon sa kanilang gawi or we are not going to the flow but we are going against the flow. Yung sinasabi sa Romans 12 verse 1 and 2, do not conform, kung manampalataya ka, kung Kristiyano ka, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then dito sa ang kasunod dito na sa translation nito, so that, sabi niya, that you may discern what is the will of God, what is good, pleasing, and perfect. So, yan mga kapatid, bilang mga Kristiyano, bilang mananampalataya, hindi tayo after doon sa applause. We are not after to the applause of people around us, but we are after the applause or approval ng Panginoon. Hindi tayo naghingi ng approval sa mga tao na palakpakan tayo, but after tayo sa approval or affirmation ng Diyos sa atin. That is why we are not going with the flow, but we are going against the flow. Yun yung sinasabi sa Romans chapter 12, verse 1 and 2. And that is the reason why the world hate us. Sabi ng Panginoon, no wonder na bakit hinihate tayo ng sanlibutan. Ay, sabi niya, una siyang hinate ng sanlibutan. Di ba? Sabi niya, remember the word I speak to you. No slave is greater than his master. If they persecute me, they will also persecute you. If they keep my word, they will also keep yours. So hindi tayo higit sa ating Panginoon. Kung siya, inusig siya, pinersecute siya,
The same with us. The same sa atin, ipipersecute din tayo. Bakit? Yun ang sabi na sa wisdom eh. Nakikita nila tayo na parang nagiging every time na makita nila tayo na alaala nila na yung pamumuhay nila is kaiba sa pamumuhay natin. So nagagalit sila sa atin. Kasi yun nga, sabi sa mga Ral chapter 2 na ipinapamukha daw natin sa kanila. So ganun ang reason bakit why the world hate us. Kasi makikita lamang nila tayo, makikita nila yung sarili nila, yung pagkakaiba nila sa sarili nila sa atin. Ngayon, kung you are going with the flow with them, hindi ka nila kakalabanin, mamahalin ka nila. So, maaring ganun. So, kaya nila kamahal kasi you are with them. You are going with the flow. Yan. And they will do all these things to you on account of my name, because they do not know the one who sent me. So, kung inusig ang Panginoon, the same with us. Diba? Simula nung nagpasimula ang simbahan hanggang sa kasalukuyan, is inuusig ang simbahan. The most hated church throughout the world is the Catholic Church actually. Kasi yun nga, ang iba nating mga separated brethren is already they are going with the flow of the world. May mga nababalita pa nga ng mga pastor, the same pastor, different denomination ay same-sex, karoon na ng same-sex couple ng marriage. So, since the church is not going with the flow, time will come, di ba? Na, di ba, makikita nyo naman sa ibang bansa na grabe yung pambabastos sa ating mga kaparian. Yung balang araw, kaya nga, the most hated book is the Bible. Ito balang araw, kakalabanin ito, kasama na ang simbahan. Kasi, ang banal na kasulatan ay provided or kinumpay lang simbahan. At ito yung, ang aral ng simbahan ay nagbumula dito. So the most hated institution throughout the world is the Catholic Church. Kung titingnan nyo, kahit mag-survey kayo. Bakit? We are not going with the flow, but we are going against the flow. Because ito yung mission natin. Kaya nga sinasabi doon, kaya nga tayo na mga Kristiyano, sinasabi sa Matthew chapter 5 verse 16, sabi niya, let your light to shine before men, that they may see your good works and give glory to your Father which is in heaven. So Matthew 5:14, na tayo yung asin at ilaw ng sanlibutan ito. Pag sinabing asin at ilaw, di ba, napakahalaga niyan. So Matthew chapter 5 verse 14, ang ilaw, di ba? Nung nakalipas na araw, despite na sobrang init, nakaranas kami ng brownout ng 2 gabi. My goodness, ang hirap. So kung walang ilaw, walang power, ang hirap, di ba? Ang hirap kumilos. Sa panahon natin ngayon, lalo na dikit-dikit yung mga bahay, wala na mga puno. Puro na yero. So ang init lalo. Sabi dito sa Matthew chapter 5 verse 13 to 14. You are the light, you are the salt of the earth, but if salt loses its rate, it stays with what can it be seasoned? It is no longer good for anything but to be thrown out and trampled underfoot. Verse 14, you are the light of the world. A city set on mountain cannot be hidden. So, ganun tayo naman Kristiyano, napakahalaga ng role natin sa daigdig. Tayo ay asin at ilaw ng sanlibutan. Try to imagine kumain ka na walang asin. Di ba may kasabihan sa amin? Yung mga, yung mga nakakan, para kang engkanto, walang asin. Engkanto daw. Mga, arangan, mga demonic, yung mga territorial spirit. Takot sila sa asin. Kaya ngayon exorcise and blast salt. Yun, mas lalong matakot sila doon kapag exorcise and blast salt. Hindi lang yung asin. Ito, isingit na natin. Nakakatawa ko minsan. Kapag may mga napuposes, ay gagamit sila ng asin. At saka bawang,
Bawang. Yung asin po, kahit isang sako pang asin ang imumudbud mo, kung hindi yon exercise and bless, walang mangyayari doon. Asin lang yun, naturally. Pero kapag exercise and bless salt yun, kahit kapiraso lang nun, ikuan mo doon sa mga lugar ng mga territorial spirit na yun, mga demonic spirit, takot sila doon sa asin. So tayo yung ilaw at asin ng sanlibutan. So ganun kahalaga yung role natin bilang mga Kristiyano. Pag may ilaw, ikaw yung nagdadala ng liwanag. So kung tayo mga Kristiyano ay wala na. Hindi natin ginagampanan yung pagiging ilaw natin at asin sa daigdig. Di ba napakadilim? Ang daigdig na ito is wala na, nonsense na, wala ng lasa. So, ganun yung rule natin. That is why sinasabi ni St. Paul sa Romans chapter 12 verse 1 and 2 na, offer yourselves as a living sacrifice. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewal of your mind. So that is why makakaranas tayo ng persecution. Baka lumampas ka na sa langit. May magsasabi ng ganyan. Ang sagot ko naman ng pabiro din is, wag naman lumampas. Kasi kung langit to, andito ka, pag gumanon ka, pag lumampas ka, di balik ka ulit sa baba. Dapat tama lang ka. Wag naman, tama lang. Kasi kung langit to, dito ka. Kung lumampas ka, laglag ka ulit, balik ka ulit sa baba. Tama lang. Wag naman lumampas. So, just sa John chapter 15 verse 16 to 18 pinapaalala sa atin na kung ang Panginoon Kristo ay inusig is much more tayo na mga tagasunod. Sabi niya, no slave is greater than his master. Ibig sabihin, kung ang ating Panginoon Kristo nga inusig, much more, gayon din tayo. So, at sa ating paglilingkod, especially sa ating paglilingkod, is talagang makakaranas tayo ng maraming pagsubok bilang naglilingkod sa Panginoon. Excuse me. Yung sabi dun sa Sirach chapter 2 nga kapag maglingkod tayo sa Panginoon, expected na yon na naglilingkod ay makakaranas ng mga pagsubok. Sirach sa English, pero sa Tagalog is Ecclesiastico or Ecclesiastes sa Tagalog. Sirach or Ecclesiastico sa Tagalog. Ang Ecclesiastes naman is mga ngaral sa Tagalog. So iba, para magkatunog kasi. Dito sa Ecclesiastes chapter 2, of course, sa ating paglilingkod, hindi siya smooth, hindi siya easy gulaki na paglilingkod. Kasi sinasabi nga dito sa Ecclesiastes Sirach chapter 2 or Ecclesiastico, sabi rito, my son, when you come to serve the Lord, prepare yourself for trials. Be sincere of heart and steadfast, undisturbed in time of adversity. Cling to Him, forsake Him not. Thus will your future be great. Accept whatever befalls you in crossing misfortune. Be patient, for in fire gold is tested, and worthy men in the crucible of humiliation. Verse 6, trust God, and He will help you. Make straight your ways, and hope in Him. You who fear the Lord, wait for His mercy. Turn not away, lest you fall. So,
parang para tayong 4 in 5 gold is tested. Ibinanggit din niya ni San Pedro sa kanyang mga sulat sa 1 Peter chapter 1 verse 6 to 7 na ang sabi dito ganito, 1 Peter chapter 1 verse 6 to 7. Sabi dito, "In this you rejoice, although now for a little while you may have to suffer through various trials, so that the genuineness of your faith, more precious than gold that is perishable, even though tested by fire, may prove to be for praise, glory, and honor at the revelation of Jesus Christ." So, ang pananampalataya natin parang susubukin na parang katulad ng ginto. Nakaranas na akong pumunta sa isang minahan doon sa amin kasi dati akong bahagi ng social action at yung minahan na yun ay sinasalungat namin sapagkat ang minahan na yun, yung mga mercury niya, yung katas ng mercury, yung galing sa bundok. So, dumadaloy siya sa isang main na sapa na kung saan yung tubig ay parang seems gatas or parang gray na yung tubig. So, natural, yun ay pumupunta sa irrigation, sa pinaka-dam. Then, natural, makukontaminate ang mga palayan. Kasi ang mercury, di ba, lason yan sa katawan. Though some other ay yung mercury, ginagawa nilang anting-anting, binabaon sa katawan. Kaya bago mamatay is, pag tumatanda na, kahit halos mamatay-matay, na payat na hindi mamatay. Hanggat hindi na alis yung mercury. Kasi yun ay labag dun sa kalooban ng Diyos. Yung mga ganon, mga anting-anting na yan, labag yan. Ayon sa Catechism of the Catholic Church, number 2116 hanggang 2117. And then yung sa summary niya na 2138 na, it is a total departure to God. So yun yung may mercury na yun. Pinuntahan namin, nakita kung paano ginagawa or yung pagmimina, di ba? Naguhukay sila. Titibagin yun sa bundok yung mga bato na sa tingin nila ay may ginto. Then after that, durugin. Then after durugin, yung process tindi, no? Dudurugin. Then after that is ikuan yung parang what we call this, yung tipas sa amin, bilao. Yung parang ganun, parang bilao ilagay doon. Then if-purify doon sa tubig para maalis yung mga dumi at maiiwan yung parang yung ginto. Then hindi nagtatapos doon. Yung ginto na yun na nakita nila na iwan doon sa parang bilao na yun, after they purified it through water sa ilog, is yun yung idadaan sa apoy, dadarang sa apoy. So yung mga impurities noon, halimbawa kung ganito kalaki yung ganito karami yung naipon na buhangin na doon sa bilao, hindi pa yun. Ipo-purify yun sa apoy until such time na makikita yung pinakamaliit na nagdilaw na nagkikinang na ginto. So, ganun yung ating pananampalataya sa paglilingkod natin sa Panginoon. Talagang daraan tayo sa mga pagsubok. As a matter of fact, kami, even as of now, is we are going through temptations, going through purification sa pananampalataya. Dumadaan kami sa pagsubok sa kasalukuyan. Yun kasi ang sinasabi ng Panginoon. Na tayo, mga mananampalataya, tayong sumusunod sa Kanya ay talagang daraan talaga tayo sa pagsubok. Pero sinabi ko nga kanina din sa Sirach chapter 2 is magpakatatag tayo. Manatili tayong tapat sa Panginoon. Little while na naman, sabi ni San Pedro, di ba? A little while. Then sa Hebrew, James chapter 4, 1 verse 12, ang sabi dito ni James, ni Santiago, ang sabi niya, blessed is the man, ayan na, sinabi niya, blessed is the man who perseveres in temptation. For when he has been proved, he will receive the crown of life that he promised to those who love him. And verse 13, the one experiencing temptation say, I am being tempted by God, for God is not subject to temptation, to evil, and he himself tempts no one.
Rather, each person is tempted when he is lured and enticed in his own desire. Then desire conceives and brings forth sin, and when sin reaches maturity, it gives birth to death. So, sabi pa rito ni St. James, blessed, masaya, pinagpala. Ang isa palang term ng blessed is happy. Di ba kaya sa Matthew sa yung sa Beatitude sa Matthew chapter 5, ang nakalagay doon, yung Beatitude is happy. Sa other translation is blessed. Kasi kung happy ka, is blessed ka. Happy, blessed. Yan, ganun. Kaya nga, dati akala ko, a blessed birthday, mag-greet ka na, blessed birthday or happy birthday. Ibig sabihin, you are wishing or you are praying for that person to be happy, to be blessed. Yan. So, ano lang pala yun? Synonymous yun. So, yun yung sinasabi, blessed is the man who perseveres in temptation, for when he has been proved, he will receive the crown of life that he promised to those who love him. So, tayo na mga mananampalataya is daraan talaga tayo sa mga pagsubok, daraan talaga tayo sa mga sufferings sa ating paglilingkod sa Panginoon. Kasi sabi ng Panginoon sa Matthew 16, sinabi niya naman yun na, if you want to follow me, take up your cross and follow me. Huwag mong putulan na yung cross mo habang along the way. Ibig sabihin, gusto mo ng shortcut, ayaw mo ng mabigat. Ito may joke na kwento na sabi ng si Judas daw ay sinabi na take up your cross. Ay, nagdala daw sila ng cross. Si Judas wais, pinutulan. Kwento lang ito natural. Pinutulan niya along the way yung kanyang cross. May sinabi ng Panginoon, sige, yung cross nyo ilatag nyo, tatawid tayo sa bangin. So, hindi nakatawid si Judas kasi pinuputulan niya yung cross niya. May mga joke pa, hindi ko nalaisali. Patungkol pa rin kay Judas, pero joke lang yan, of course. Yun yung mga kapatid, blessed is the man who persevere, sabi ng James chapter 1 verse 12. Tinawag pala yung mapalad ang tao na sa panahon na dumadanas ng pagsubok. Then, so kung dumadaan tayo sa pagsubok sa kasalukuyan, maybe the Lord is purifying us. We are, katulad ng sinasabi doon sa 1 Peter chapter 1 verse 6 to 7. Then sabi dito sa verse 12 ng James chapter 1, blessed is the man who perseveres in temptation, for when he has been proved, he will receive the crown of life that he promised to those who love him. Then meron pa ang pangako ng Panginoon sa banal na kasulatan sa 1 Corinthians bilang mga mananampalataya at tagasunod ng Panginoon sa Kristo. Sabi dito sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, it says here, sabi na, in 1 Corinthians chapter 10 verse 13, no trials come to you but what is human. God is faithful and will not let you be tried beyond your strength, but with the trial he will also provide a way out so that you may be able to bear it. Okay. Wala pang pagsubok na dumating sa lahat ng mga tao, bagkus tapat ang Diyos, hindi kanya pahintulot ang subukin na beyond sa iyong kakayanan, bagkus magbibigay pa rin siya ng way out para mapagtugumpayan mo ang mga pagsubok na ito. So, bibigyan pa rin tayo ng Panginoon ng grasya. So, yan mga kapatid. Kaya, kapag naglilingkod tayo sa Panginoon is the world will hate us kasi we are not living the same as they live. We are not supposed to go into the flow, but we are going against the flow because we are the light and salt of the earth. And the reminder of the Bible in Romans 12 na we are not going supposed to the flow. Ay, ito na yung nakasanayan. Ito yung trending na yan.
Ito yung trending ngayon. Nung isang araw daw, nag-usap-usap yung mga ka-office mate ng asawa ko, nag-usap-usap sila doon sa mga certain issues na ganun. Kasi di ba trending na to? Of course, ang kasama nilang lalaki, it seems okay for him, but sila ng mga babae, no, hindi ako sangayon dyan sa ganun. I am not with that. I am not going in the flow. Hindi kami, sabi niya, hindi kami sumasang-ayon dyan. So, ganun mga kapatid. Kapag sabi doon sa Matthew 5:14, di ba? Kapag ang asin ay wala ng lasa, yuyurakan na lang yan. Wala na saysay yung pagiging asin mo. Hindi. Yuyurakan ka na lang. Wala ka ng pakinabang. Di ba ang ilaw kapag wala ng ilaw? Di ba? Kung yung bombilya mo ay bundido na, ano mo pa ba yun? Tatabi mo pa ba yun? Dispose mo na yun. Yun yung paalaala sa atin mga kapatid. That as we serve the Lord, we will go many various trials as we serve Him. But let us continue and persevere. Kasi ang reminder, ang sinasabi sa banal na kasulatan, sabi dito sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58, sa last chapter ng 1 Corinthians chapter 15, pinaka-last verse, na ang sabi dito, ito yung sabi sa atin. Buksan nyo sa Bible nyo, 1 Corinthians 15:58, or i-memorize natin. Kasi ito yung motivation natin na mga mananampalataya. Ito yung motivation natin na mga sumusunod sa Panginoong Jesucristo. Kaya tayo nagpapatuloy. Despite na parang nakikita natin na parang trending na to. Ito na yung trending. Di ba? Kung minsan, nung na-trending nga di ba? Yung kung ano yung sayaw na by the river of Babylon, biblical na kanta yun, na sa Book of Psalms yun. Ginawa ng sayaw na nakaparang, nakahubad na. So, kung ano yung trending, hindi tayo dapat sumasabay. Tingnan natin, ito ba'y nakakalugod sa Panginoon? Yan mga kapatid, hindi trending, sakyan natin. Ito trending na to, trending, ganito. Gayahin natin. No, it's not, mga kapatid. Kaya siguro hindi ka nakakaranas ng pag-uusig, or hindi ka nakakaranas ng panunungayaw doon sa kasalungat sa mga taong hindi na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Is baka kapareho ka na nila. Baka you are already in the flow. You are not going against the flow. Dito sabi sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58, sa last verse ng chapter na ito. Ito yung motivation natin sa paglilingkod natin sa Panginoon. Sabi dito, therefore, my beloved, sabi dito, be firm, steadfast, always fully devoted to the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. Di ba? Ano kaya sa Tagalog? Basahin natin sa Tagalog 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Better to memorize it, mga kapatid. Maganda i-memory verse to. Sabi dito, kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon, dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. So yung paglilingkod natin sa Panginoon ay hindi masasayang. Kaya nga ang reminder sa atin to be steadfast, maging masipag, maging aktibo sa paglilingkod sa Panginoon. Yamang alam natin na hindi masasayang ang ating paglilingkod sa Kanya. Diba? Yung sinasabi kanina dun sa 1
James 1:12 na we will, so James chapter 1 verse 12 and the following verses, that we will receive the crown of life. Of course, yung mga umusig sa atin, ipag-pray natin na nawa abutin din sila ng Panginoon, magkaroon sila ng conversion, tanggapin nila ang Panginoon na magiging hari at Panginoon ng kanilang buhay. Diba? So yan, mga kapatid. O baka naman tayo inuusig ka. Hindi dahilan sa pagiging Kristiyano mo. Inuusig ka talagang dahilan dun sa gawin mo bilang Kristiyano. Kaya ka na pagsasabihan. Hindi yun pag-uusig. Consequence yun ng ng action mo, kaya ka ganun. So ganun, mga kapatid. Tingnan din natin, baka mamaya sinasabi, inuusig ako. Hindi ka inuusig. Baka dahilan inuusig ka, pakiramdam mo lang yun. Kasi mali talaga yung ginagawa mo. Diba? Inuusig kami. Diba, mayroong ganyan dito na sekta sa atin. Inuusig kami. Ganyan. Hindi, inuusig ka kasi ginagawa mo eh. Hindi yun pag-uusig. Kung napagsasabihan ka man, akadahilan doon sa action mo talaga. May ganun, baka tingnan din natin, baka hindi ka talaga inuusig. Ano yun? Consequence lang ng action mo. So, tayo na mga totoong naglilingkod sa Panginoon, as we go and serve the Lord, is talagang sinasabi naman ng banal na kasulatan na dadanas tayo ng mga pagsubok. At pinaghahanda pa nga tayo, yung binanggit ko kanina sa Sirach chapter 2. Anak ko, kung gusto mong maglingkod sa Panginoon, ihanda mo ngayong sarili sa mga pagsubok. Yun, mga kapatid. At ito, yung iiwan ko sa inyo na word is yung 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Therefore, my beloved brothers, be firm, steadfast, always fully devoted to the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. So, hindi masasayang ang ating pag-world sa Kanya. Sa Tagalog, basahin natin. Sana ma-memorize natin ito kasi ang ganda. Motivation natin ito sa ating paglilingkod. Na ito yung mag-remind sa atin na hindi tayo maghinawa sa ating paglilingkod sa Panginoon. Sabi dito, kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal sa Kanya. At isa pang paalaala na kapag sa ating paglilingkod sa Panginoon ay may mga pagsubok, ito yung paalala rin sa atin. Walang pang pagsubok, 1 Corinthians chapter 10 verse 13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. So, shalom mga kapatid. Maybe that is by now. Thank you sa mga nag-like, may nag-share, mga nag-comment, nagsumang-ayon, at sa mga sumubaybay. Maraming salamat. A blessed weekend. May God continue to keep us safe and sound. Pagalingin tayo at ang ating mga mahal sa buhay sa karamdaman. In Jesus' name. In Jesus' name. Pagalingin niya. In Jesus' name, Lord. Pagalingin niyo po ang aming mga mahal sa buhay. Pagalingin niyo po kami sa mga karamdaman. Iligtas niyo po kami sa mga mabibigat na mga pagsubok. At iligtas tayo ng mga Panginoon sa namang sakuna at mga disgrasya sa araw-araw nating pamuhay. Iligtas tayo ng Panginoon sa mga evil intentions, sa mga curse, hexes, or spells, or harm that is being inflicted to us by anyone who is envious to us. May God protect us and bless us. In Jesus' name, amen mga kapatid. So, thank you and may God bless us all. Amen.